Ngayon, pag-uusapan naman natin ang 3D printing materials or yung tinatawag nating filament. Ito yung ink ng 3D printer. Marami kasing nagsisimula na hindi sure kung ano ba dapat ang bilhin. PLA, PETG, ABS, resin. Sa totoo lang, hindi naman kailangang bilhin lahat agad. Sa lesson na to, i-explain ko sa inyo kung ano yung most common filaments na ginagamit, kung para saan siya, para mas makapili ka ng filament na gagamitin mo sa project mo. Ang nabibili nating filament sa market ay nakalagay sa spool, usually 1 kg. Thermoplastic ito, so ibig sabihin tinutunaw ng hot end para mabuo ang print mo layer by layer. Iba-iba ang composition at behavior ng bawat filament. Yung iba ay madaling i-print, yung iba ay mas matibay kaysa sa isa, yung iba ay heat resistant at meron ding flexible. Unahin natin ang PLA filament. Ang ibig sabihin nito ay polylactic acid. Ito yung pinaka-common na ginagamit na filament kasi madali lang siyang gamitin. Perfect for beginners, marami pang choices ng color. Mababa ang warping, hindi kailangan ng enclosure pag pre-print. Ang problema lang ng filament na to ay hindi siya heat resistant, natutunaw around 55 to 60 degrees Celsius. So, hindi ito ideal for outdoor use. Ito usually yung ginagamit sa mga decors, keychains, sa mga laruan, at iba pang prototypes. Next material ay ang PETG or PETG. Medyo mas flexible ito kaysa PLA. Kailangan lang ng mas mataas na printing temperature kaysa PLA, pero napiprint pa rin kahit walang enclosure na gamit. Mas mataas ang heat resistance niya kaysa PLA, usually around 70 to 80 degrees Celsius bago lumambot. Maganda siya para sa outdoor items, halimbawa functional brackets, kitchen organizers, at saka mga parts na may konting stress. Ito ay hygroscopic, ibig sabihin nag-absorb ng moisture. Pag ganito ay madalas mag-string or magsapot, so kailangan siyang itago ng maayos at i-dehydrate kapag nagsasapot-sapot na. Kung heavy duty at heat resistant ang kailangan, dito papasok ang ABS. Ito ay mas strong at kaya mag-handle ng around 90 to 105 degrees Celsius na heat bago lumambot. Ito minsan yung ginagamit na material para sa sasakyan or sa mga Lego bricks. Problem lang dito, mabilis siyang mag-warp kapag exposed sa malamig na hangin, kaya kailangan ng enclosed printer at stable na chamber temperature pag print. May amoy din to habang print dahil sa styrene fumes. Pwede tong gamitin para sa mga tool holders, mga drone frames, protective housings at saka ibang machine components. Kung kailangan mo naman ng rubbery or flexible na print, doon papasok ang TPU o TPE. Itong mga filaments na to ay para sa mga bagay na dapat nababanat at shock resistant, katulad ng phone cases, bike straps, vibration dampers, gaskets, protective bumpers, RC car ties, mga bands o kaya cable protectors. Flexible itong filament na to kaya nangangailangan ng mabagal na printing kasi kung hindi, magbubuhol-buhol ito sa loob ng extruder. Kanina, napag-usapan natin ang ABS, ngayon naman ay ang ASA. Para rin itong ABS, pero mas UV resistant, mas weather resistant, at hindi madaling manilaw sa araw. Ito yung isa sa mga best option para sa outdoor prints tulad ng e-bike accessories, mga signage, motorcycle mounts, mga enclosures na weather resistant at saka mga garden fixtures. Pumunta naman tayo sa exotic filaments o yung mga advanced na filaments. Una ay ang nylon. Ang nylon filament ay matibay, abrasion resistant at ideal para sa mga heavy mechanical applications. Makikita mo to sa mga tool inserts, gear models, hinges, belt buckles, and load-bearing prototypes. Higher temperature ang requirement para ma-print ito at dahil sobrang hygroscopic nito, kailangan dry ito bago i-print. Kapag na-print ito ng tama, ay sobrang matibay itong material na to. Next naman ay ang polycarbonate or ang PC. Ito ang isa sa mga pinaka-heat resistant na mga filaments. Minsan, umaabot ng 110 to 120 degrees Celsius ang heat deflection. Sobrang matibay ang filament na to at ginagamit para sa functional engineering parts gaya ng drone arms, impact-resistant housings, transparent covers, light diffusers, at high-strength brackets. Kailangan lang ng high-temp na hot end, stable na enclosure, at good bed adhesion dahil challenging siyang i-print. Marami pang ibang heavy-duty engineering filaments pero hindi na natin pag-uusapan. Bukod sa kanila ay meron ding specialty or static na filaments. Una ay ang Silk PLA, perfect para sa shiny, reflective na projects. Halimbawa ay trophies, nameplates, at saka awards. Problema dito ay mas brittle kaysa sa ordinary PLA. Next naman ay ang matte PLA na nagbibigay ng malinis, low layer line finish at maganda para sa mga prototypes. Halimbawa ay cosplay armor parts, product mock-ups at minimalist decor.
Next naman ay ang wood PLA at ito ay gumagamit ng wood fibers kaya nagmumukhang tunay na kahoy at magandang gamitin sa mga coasters, mga engraved signage at decorative frames. Sunod naman ay ang glow-in-the-dark PLA na commonly ginagamit sa night lights, costume pieces at iba pang mga keychains. Next naman ay ang marble PLA na merong parang tuldok-tuldok ng bato. Maganda ito para sa mga bus, statues at saka sa mga vases. Meron ding mga carbon fiber reinforced filaments. Itong mga to ay sobrang stiff at lightweight, ideal para sa mga FPV drone arms, mga brackets, mechanical test parts at saka bike mounts. Pero abrasive ito kaya kailangan ng hardened steel nozzle. Katulad ng nabanggit ko kanina, may filaments na hygroscopic pero actually lahat sila ay hygroscopic, sumisip-sip ng moisture. Dito mo maririnig yung sinasabi nilang wet and dry filament. Hindi siya basang-basa, pero alam mo na nakapag-absorb na ng moisture. Kapag yung filament mo ay naging brittle na, nagkakaroon ng bubbles pag print or may pumuputok-putok na parang bubbles pag print, nagkakaroon ng weak layers, nagkakaroon ng strings or sapot, or nagkakaroon ng inconsistencies sa print. Kaya sobrang importante ng airtight na storage, pwede rin maglagay ng silica gel, at dapat meron kang filament dryer para kung kailanganin mong i-dry ang filament ay may magagamit ka. Tandaan, ang pagpili ng tamang filament ay depende sa purpose ng print mo.